Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Gayon din sa ating mga online worshiper. At sa umagang ito, inihiling ko po ang bawat isa tumayo at samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Hi Lord Jesus, we glorify your name, Panginoon. Patuloy, O Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon, O Diyos, sa umagang ito, ng aming mga paniyapak, ang aming mga puso't isipan ay makadalo, makarating sa iyong bulwagan sa kabila ng aming mga nararanasan, maging ang aming mga naririnig, nakikita at nasasaksihan sa aming kapaligiran, maging sa mga bagyo, problema, suliranin, pagsubok na hindi nagiging hadlang, Panginoon, upang kami tungo sa lugaring ito upang ikay purihin, sambahin at dakilain. Sapagkat alam namin, Panginoon, nakasama ka namin sa lahat ng hamon, lahat ng laban ng aming buhay. Kaya hinihiling namin, O Diyos, sa umagang ito, ang iyong banal na presensya na siya nga pong lumukob at patuloy na mangusap, Panginoon, sa bawat puso, sa bawat isipan na naririto ngayong umaga. Maging sa mga nanonood naming mga kapatiran sa online, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang gawain ito, maging ang iyong mga salita upang maging pagpapala, maging kalakasan, at maging ilaw ito, Panginoon, sa aming landas na lalakaran, Panginoon, bilang isang Kristiyano. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Lord, na ikaw ay muli naming mararanasan, makakasama at ikaw ay mangungusap, magsasalita sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto, Panginoon. Gamitin mo lamang ako bilang iyong tungtungan ng mga paa, maging instrumento, at ikaw ang tanging maiitaas, makita, at mauluwalhati sa umagang ito. At sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinibigay ang lahat ng ito. Let your will, in your way, in your wisdom, will be done in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Makakaupo na po kayo. At sa oras na ito ay maganda ang ating panahon. Pinagkalooban tayo ng isang magandang ang sikat ng araw na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Na almost 1 month na po ata tayong binabagyo at inuulan. Amen? At napakahirap yatang magtrabaho o maraming bagay tayong hindi kayang gawin pag dumaan ang tagbagyo. At nakalulungkot nga po, nasa bagyong ating nararanasan, marami tayong kababayan na nasalanta, lalo sa baybaying karagatan, na apektuhan ng bagyo. At hindi pa man natatapos ang bagyo o ang mga problema na ating nadidinig, maraming crisis tayong naririnig at napapanood, nababalitaan. Amen? Sa ating mga maaring sa social media at maaring ding sa television o sa mga radyo. Meron pa bang nakikinig ngayon sa radyo? Parang wala na yata radyo. Puro ngayon yata social media na lamang ang kanilang ang ating pinakikinggan. Nakalulunos na at nakakapanlambot na mga pangyayari na hindi natin inaasahan na nakakapagbigay sa atin ng pagkatakot, pangamba, pag-aalala, na parang kailan lang nag-umpisa yung gera, tumaas ang mga bilihin, tumaas ang matrikula, lahat yata tumaas na. Meron tayong tinatawag na global crisis, may economical crisis, at meron din tayong ngayong emotional crisis na pinagdaraanan, hindi lang ng isa, kundi ng buong Pilipinas. Dahil nga po sa bagyong ating nararanasan, literal, ay maraming naapektuhan. Sino hindi naapektuhan ng bagyo? Diba? O sino mga naapektuhan ng bagyo? Lahat ba nakatanggap na ng mga relief goods? Yung hindi pa, humingi tayo sa Panginoon. Baka may bigas pa tayo dyan. Dahil nga po talagang marami pong naapektuhan at marami talagang umaasa sa tulong ng gobyerno. At kailan nga lang po, hindi pa natatapos ang bagyo, nakalulungkot bilang isang mangaral, bilang tagapagsalita ng salita ng Diyos, nakalulungkot na minsan pa nadinig na naman natin ang isang problema suliranin ng ating bayan. Last 3 days ay lumaganap na naman ang balita about sa shooting incident ng isang kabataan sa Zamboanga. Almost 2 months pa lang ang nakalilipas ng isang barilan sa isang lugar sa ating bansa, at hindi nga lang po sa kanila nangyari, sa ating mismo din bayan. Last month lang, dito sa Ashi, ay may sinaksak at medyo napuruhan. At dito sa ating siyudad o sa ating lugar,
ay meron ding sinaksak ng mga kabataan. At bilang isang mangangaral ay nakakalungkot na makarinig ng mga ganitong pangyayari, kaganapan. Kaya minsan bilang isang magulang, nakakapangamba, nakakatakot para sa ating mga anak. Tama po ba? Na sa panahon ngayon, meron pa bang lugar na safe para sa ating buhay, para sa ating mga minamahal, sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat sa ating mga pamilya? Meron pa bang lugar na talagang masasabi nating secured ang ating buhay at ang ating kalagayan? At makikita po natin sa apat na sulok ng bulwagang dito na ito, tayo ay secured and safe. Subalit paglabas natin dito sa loob ng apat na sulok ng bulwagang, maging sa ating tahanan, nakasisigurado po ba tayo na ligtas ang ating mga anak, ang ating buhay, ang ating mga kilala at mga minamahal o mga relatives? Nakalulungkot at nakakasindak, nakakapangilabot ang ganitong kaganapan, lalo na sa mga kabataan. Sa edad ko pong ito, personally, aminin ko sa inyo, ay hindi pa po ako nakakakita at nakakahawak ng baril. Hindi ko pa po siya nakikita. Laruan, meron po. Pero yung tunay na baril na pinaiikot, 38 or 45, hindi pa po ako nakakita. Pero ang batang ito, nasa Sambuanga natin nabalitaan, hindi lang basta-basta baril. Hinahalin tulad ng baril na to sa M16. Baby Armalite, kung tawagin. Some powerful na baril. Dala-dala ng isang grade 8 ba o grade 9 student. Ganun na lang po bang kadali na humawak at kahusay ang mga kabataan ngayon pagdating sa larangan ng mga ganitong uri ng kagamitan? Na parang hindi na nila sinalang-alang ang kanilang kaligtasan, ang pangalan ng kanilang buong pamilya, at ang lahat ng taong masasaktan at matatamaan na insidenteng ito. Ganun na lang ba bilis o kabilis magdesisyon o kapusok ang mga kabataan nowadays? At bilang isang magulang, ano ang inyong nararamdaman kung marinig ang balitang ito? When was the last time you felt pain for someone else's situation that had nothing to do with you? Kailan niyo huling naramdaman ang mga kalungkutan, kabigatan, kung ikaw ang magulang ng batang nabaril, nasaksak, ano ang iyong magiging pakiramdam? Ano ang iyong katatayuan? Ano ang iyong sitwasyon? And when you feel sadness for someone else, how do you respond? Ano ang magiging ating desisyon kung tayo ang magulang ng mga batang ito? Ikaw ang magulang ng batang namaril? Ikaw ang magulang ng batang nasaksak at pinatay? Ano ang iyong mararamdaman? Do you stuck in your emotion? Ignore them or take this emotion to God in prayer bilang isang Kristiyano. Nakalulungkot na marinig ang mga ganitong balita. At maaaring hindi na ito bago sa mga susunod pang mga pagkakataon. Maaaring lumala pa. Dahil yan po ay naisulat na sa Biblia ang ating pinag-aaralan, ang kailangan lang po natin maging bukas ang ating mga pananaw at pag-iisip sa pangyayaring nagaganap ngayon. At sa Biblia ay meron din po akong nabasa sa isang istorya na ating pag-aaralan sa umagang ito. Isang istorya ng isang man of God na nakarinig ng isang pangit, masama, at hindi magandang balita buhat sa kanyang bayan. At yan ang ating pag-aaralan sa oras na ito sa Book of Nehemiah, chapter 1, verses 1 to 4, and then in the following chapter, mag-stay po tayo sa Nehemiah chapter 12, verse 1 to 47. At dito po natin basahin, samahan niyo po ako sa pagbabasa, sa Nehemiah chapter 1, verses 1 to 4. Ay ganito po ang ating masasaksihan. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemiah na anak ni Hakalyas. Noon ay ikasyam na buwan at 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, ako si Nehemiah
ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Nang dumating ang mga kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda, kinamusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkakabihag ng Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila, wasak pa ang pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Mapagpala ang pagbasa ng salita ng Diyos. Dito sa ating tekstong binasa, buhat sa man of God na si Nehemias ay nakarinig ng isang masamang balita. Balita na nakalulunos ang kalagayan ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga relatives at mga mahal sa buhay. Kaya bilang isang lingkod, bilang isang mangangaral, bilang tagapagsalita, bilang anak ng Diyos, tayo po ay may responsibility katulad ni Nehemias. Na marinig natin ang mga balitang ito, ano ang ating ginagawa? Ano ang ating ginawa? Ano ang dapat nating gawin? Tayo ba'y magiging katulad ni Nehemias na nanalangin, dumulog sa Diyos? O kung tayo mga naglilingkod sa ating bayan, anong mga alternatibong pamamaraan ang ating mga nilathala para sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga nag-aaral, at sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon. Ito ang pakiramdam, ito ang naramdaman ni Nehemias sa panahon na nadinig niya na ang bayang Israel ay hinahamak, minamaliit, minamaltrato. Dahil ang bayang na kung saan na dapat na sa kanilang magiging proteksyon, magiging kalungan, ang wall of Jerusalem na dapat na silang magtatanggol para sa mga mananakop, na wall of Jerusalem na dapat na nilang magiging sandigan at magpapakita ng kanilang katatagang katibayan ay wasak na wasak. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagdadalamhati at kalungkutan para sa kanyang mga kababayan at mahal sa buhay. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, kapwa ko magulang, nang marinig po natin ang shooting incident sa Zamboanga, ano po ang ating naramdaman? May naramdaman po ba tayo? Sino po ang mga may naramdaman? Taas nga po ang kamay. Sino ang mga nalungkot? Sino yung mga nanalangin? Ano po yung narito? Napadaan lang po ba? Ba't hindi nataas? Masyado tayong seryoso. Yung sino po ba pumunta rito para dumulog at magpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga problema at pagsubok at bagyo na ating naranasan sa buhay, ay dumako sa lugar ito upang magpurit magpasalamat sa Diyos. Taas ang kamay! Baka konti pa rin ha. Yung iba po ba, pumunta lang dito para makamove on? Makalimot sa broken-hearted o pagkakaroon ng sirang relasyon. Katulad po ni Nehemias, mga kapatid, si Nehemias ay isa nga pong lingkod na naglilingkod as a cupbearer ni King Artaxerxes. Siya ay isang governor. Siya ay namumuno, naglilingkod sa bayan na kanyang pinaglilingkuran. Subalit ang mismong kanyang bayan ng sa Huda ay hindi niya magampan ng tayuan at tulungan. Kaya nandoon yung kanyang passion na tulungan ang kanyang mga kababayan. The job, the work is too heavy, too big for him. Napakalaki ng tungkuling gampanin ni Nehemias sa gawain kanyang gagawin.
At hindi niya kayang gawin ito without the help of others. Katulad ni Noah, nung siya gumawa ng arko, ginawa niya ba itong mag-isa? Hindi. Kasama niya ang kanyang mga anak at asawa ng kanyang mga anak. At ang higit sa lahat, ang kanyang kabiyak. Malaki ang pinagagawa ng Diyos sa kanya, kaya malaki ang trabaho na kanyang gagawin. Ganon din si Moises. Gusto niyang iligtas ang buong Israelite sa kamay ng mga Ehipto o sa mga Egyptian. Ngunit nag-iisa siya. Kaya isinugo niya ang kanyang mga kapatid na si Aaron at si Miriam kasama si Hur upang samahan siya sa pagtawid ng mga kababayan niya patungong Promised Land. Even si Gideon. Kilala niyo po ba sa Gideon? Isang matatakutin, mahina na man of God na inutusan ng Diyos na makipagdigma. Subalit ang Panginoon ay pumili ng 300 katao upang sisamahan sa pakikipagdigma. Malaki ang trabaho o tatrabahuhin nila. Maging ang ating Panginoong Hesus na si bumaba sa lupang ito, malaki ang kanyang responsibilidad sa buhay ng bawat isa. Kaya hindi niya kakayaning gumawa ng lahat ng bagay na ito kung wala ang tulong ng iba. Kaya kumuha siya ng 12 apostol upang kanyang makasama sa kanyang ministeryo. At ganun din po ang ginawa nitong si Himayas. Kailangan niya ng mga makakatulong sa pagre-rebuild ng Wall of Jerusalem. Hindi niya kakayanin na mag-isa na itayo ang Wall of Jerusalem sa pagsagana ng kanyang kalakasan, kayamanan, at kanyang posisyon sa buhay. Kaya pumunta siya sa kanyang bayan, kinausap niya ang kanyang mga kapwa spiritual leaders na sumangguni sa kanya o sinangguni niya ang kanyang passion, yung naisin niya, yung kalooban ng Diyos na may tayong muli ang Wall of Jerusalem. At dahil sa magandang balita na ito at pananaw ni Nehemias, ang lahat ng leaders ay sumang-ayon sa kagustuhan ni Nehemias. To make the short start, in chapter 6, nabuo ang Wall of Jerusalem. Ang book of Nehemias ay dinivide sa dalawang sekto o dalawang division. From the chapter 1 to chapter 7 ay gumugunita o tumutukoy sa pagpapatayo ng Wall of Jerusalem. And ang 8 to 12 o 8 to 13 ay tumutukoy naman sa espiritual na katatayuan ng mga taga-Huda o Jerusalem. Bakit po? Dahil sa pagkawasak ng Wall of Jerusalem, dahil sila pinatapon sa Babylonian, maraming Kristiyano at lingkod ng Diyos na tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng kanilang naranasan, pagkatakot, pangamba at pag-alala, sila pong lahat ay nagkasala sa ating Panginoon. Kaya dumating si Nehemias upang i-restore, i-revive, i-refresh ang kanilang pong relasyon sa ating Diyos. Katulad ng ginagawa po naming mga lingkod ng Diyos sa inyong harapan sa oras na ito. Dahil maari sa kaguluhan, sa kaganapan na ating nararanasan, marami sa atin ang maaring natatakot na, nangangamba, nag-aalala. Marahil ang bawat isa sa atin hindi na alam ang gagawin. Saan pa kaya tayo pupunta? Saan pa tayo dapat ang ating mga anak ay mag-aral? Parang wala nang safe na lugar. Parang ang iba, nababasa ko nga po sa Facebook, mag-home, na lang po daw sila. Home studies. Mag-module na lang. Dahil wala na nga pong online. Pwede naman po online. Kaya lang nawawala naman po dito yung mga physical activity. Dahil nangangamba na, natatakot. Katulad dito pong si Nehemias, maraming tao at kababayan niya. Ang wasak ang relasyon sa ating Panginoon dahil sa kaganapang nila na naranasan nila sa kanilang buhay. At sa verse 12, dito po natin mababasa, o sa chapter 12, dito po natin mababasa
ang buong detalyado o details ng mga pangyayari at kaganapan na ginawa ni Nehemias after niyang ma-rebuild ang wall of Jerusalem. Siya'y nagtalaga ng mga lingkod ng Diyos na mangunguna at may kanya-kanyang gampanin. At kung inyo pong babasahin ng book of Nehemiah chapter 12, sigurado ako, hindi nyo gugustuhin na basahin. Sigurado ako. Una, sa verse 1 to 26 pa lang mga kapatid, sigurado nga antukin kayo. Sa dami ng aking binasa po dito, wala po akong natandaan kahit ni isang pangalan. Ang dami pong pangalan mula Nehemiah chapter 1 at 12, verse 1 to 26, puro pangalan ang inyong mababasa. Hindi ko naman po ma-pronounce ng tama, kaya napakahirap maalala ang mga pangalan po dito. Tatama rin tayo. Nabasahin ng Nehemiah chapter 12, verse 1 to 26. Subalit, ang mga ito ay inilagay, isinulat sa Biblia upang may higit tayong matutunan at mapag-aaralan sa umagang ito. Kaya pinamagatan ko pong ito, When God's People Support God's Work. When God peoples support God's work. Bakit ano po ba pinagagawa kay Nehemias? To rebuild the wall of Jerusalem and to restore, to revive the relationship ng mga Israelite patungo sa ating Panginoong Diyos. May dalawa siyang dapat gawin. Una, the physical issue of building the wall of Nehemiah and the internal spiritual issue of the people's heart. Wasak na wasak ang puso ng mga Israelite. Mayroon silang mga pusong bato na maglingkod, sumunod sa salita ng Diyos. Kaya after pong naitayo at ma-rebuild ang wall of Jerusalem sa chapter 11, nakatutuwa na mabasa na sila'y nag-aaral muli, nagbulay-bulay mula po sa Nehemiah chapter 8 hanggang 11. Sila'y masasayang nag-aaral, nagbubulay-bulay at nagsisiyakan sa tuwa at sa galak na marinig nila ang kasulatan ng ating Diyos. Sa pangunguna ni Ezra na isang priest. Kaya nga po itong kasaysayan na ito ay naisulat sa Biblia, si Ezra, si Nehemias at si Esther. Dahil ito po ay katotohanan at katiyakan na nangyari ang mga istoryang naisulat sa history. Kung atin itong babasahin, nanamnamin, nakakatamad pong basahin. Talaga. Personally ako po, inabot na po ako ng tulog at antok kahapon habang binabasa ko ang book of Nehemiah. Dahil gusto kong ma-recall, gusto kong malaman tunay na kasaysayan ng book of Nehemiah. At alam niyo po ang aking natutunan dito sa book of Nehemiah, chapter 12, merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin katulad ng ginawa ng Diyos sa book of Nehemiah. Number 1 po natin makikita, buhat sa book of Nehemiah, chapter 12, God works required God's people to participate and every servant has a place. God works required God's people to participate. Every servant has a place. Kung ating pong babasahin ng Nehemiah chapter 12 verse 1 to 26, wala po kayong makikita diyan kundi naitala ang mga pangalan ng mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga task na dapat nilang gawin. Merong mga mangangaral, may mga taong sa musician, sa may papagagawa ng mga wall. Silang lahat ay natasan at binigyan ng mga kanya-kanilang assignment parang lahat sila ay mag-participate sa mga pinagagawa ng ating Diyos. Say amen! Andiyan po ba kayo? Katulad po ng ating church. Marami po tayong nakikitang dapat ipagawa sa loob ng church at hindi pa po ito natatapos. Kaya kinakailangan din po ng bawat isa sa atin ang makiisa, makipagtulungan. Bakit po?
A church becomes strong when its people understand that ministry is not the responsibility of the pastor alone. Nagiging matatag, nagiging matibay, nagiging malawak ang kaharian ng Diyos kung naiintindihan ng buong kongregasyon na ang trabaho at layunin, ang task ng pinagagawa ng Diyos ay hindi lamang ito isang obligasyon ng isang pastor. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, may gagawin ka ha? May tungkulin ka. Sa book na ito, this teach us that God works require different kind of servant. Not everyone preach, not everyone serve in the temple, not everyone had the same responsibility, but everyone had a part. Na lahat tayo ay parte ng church na ito. Katulad ng pagkasagawa, pagkapatayo ni Nehemiah ng wall. We are all part of this work. Lahat tayo, kapatid, wag mong isipin na wala kang magagawa. Wag mo sabihing mahina ka. May magagawa ka sa gawain ito. Amen? May magagawa ka. Your gift can help the gospel move forward. Sa mga taong mahilig sumuporta sa ating gawain, katulad ngayon pong November, ay meron tayong mission. May mga tao po dyan, privately, nagbibigay ng kanilang support. At ako'y natutuwa at nagagalak dahil ito po yakin na po nadinig. Lagi po ina-announce dito sa loob ng church. Baliwala sa aking isipan, pero gusto ng puso ko nagpumunta at dumako sa Mindoro. At ito ay hindi ko binigyan ng malaking pansin. At last Sunday, ako po ay naghayag ng salita ng Diyos sa Kalubkob at doon muli in-remind sa akin ni Pastor Alex, sabi niya, Pastor, gusto kitang makasama sa Mindoro. Wag na wag kang mawawala. Gustong-gusto ng puso ko na sumama. Kaya lang, hindi po ako sumagot, hindi ako umoo at hindi rin naman ako umayaw. Sabi ko, we pray. I pray na makasama. And Monday morning, habang kami po'y nasa tindahan, ay merong blessing na dumating sa akin para sa Panginoon. At ako po'y mangiyak-ngiyak. Sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo that giving can help the gospel move forward. Na kailangan ng salita ng Diyos ay maihayag sa lahat ng kaparaanan at kahit anumang dahilan. May nag-provide po sa akin at nag-sponsor. Kung sino man po yon, si Lord na po ang bahala na magpala sa kanya ng siksik-liglig at maapaw na pagpapala. Kaya sabi niya, Pastor, sabihin mo na lang sa akin kung kailan ibibigay ang pera. Hindi ko lang masabi, Nay, kung gusto niyo ngayon na. Kukunin ko na. At baka maiwanan pa ako ni Tita Richie, hindi ako maisama sa listahan. At itinililihim ko lang, subalit, hindi ko pa ito sinasabi dahil nakatuwa na aking kagalakan. Itong nanay ko, nauna pa pala sa akin makalaman ng balita. Ang galing talaga ng balita. Talaga pati ang nanay ko nakikituwa at nakikagalak. Nasabi niya, Jeff, kasama ka pala sa misyon. Sabi ko, siya nagsabi? Basta may nagsabi sa akin, secret. Sometimes, ang mga ganitong bagay ay malaki ang epekto at magagawa sa buhay ng maraming tao. Huwag mong isipin na wala kang magagawa dahil ikaw ay kaparte ng church na ito. Amen? May magagawa ka. May tungkulin ka. Kahit yung upuan mo, makita ka lang namin every Sunday. Yan ay tungkulin at gampanin mo. Na every Sunday kay dadako sa gawang ito upang makinig ng salita ng Diyos. Na tayo lumalim lumago at tayo mapagyaman ng mga salita ng Diyos. Amen? Kahit sometimes, people may forget your sacrifice. They may not see your hours you spent serving. They may not know the prayer you pray or the work you quietly accomplish. But God sees every good deed you done in this church, privately and secretly. Na lahat ng ating ginagawa, sa malaki man o sa maliit na bagay, ay hindi nawawala ng kabuluhan sa ating Diyos.
Kaya nga po, God's word required God's people to participate and every servant has a place. Huwag mong isipin na wala kang may gagawa at may tutulong sa church. Amen? Kahit bata, kahit matanda, may magagawa po yan. At huwag nyo pong maliliitin ang bagay na ginagawa nyo ngayon. Dahil maaaring balang araw, makikita nyo ang bunga ng lahat ng inyong pagpapagal sa taong inyong tinulungan, maging sa church na iyong sinuportahan. Baka bukas makalawa, kasama mo na yung mga mahal mo sa buhay sa loob ng church na ito. Maaaring ang mga taong pinapanalangin mo ay magbalik loob sa Panginoon katulad ni Himayas. Nag-iisa siyang lumalaban. At lumapit siya sa mga lingkod ng Diyos. At ang lahat na nakanig ng salita ng Diyos na bless. Na bago ang pamumuhay dahil sa isang tao na nagsumikap, tumaguyod, nag-sacrifice, na gawing muli ang Wall of Jerusalem. Katulad ng na pinaatas sa iyo ng Panginoon sa umagang ito. Mayroon kang gagawin, kapatid. Hindi lamang kaming mga nangangaral, hindi lang kami mga musician, hindi lang lahat ng iyong nakikita sa harapan ang pwedeng gumawa ng mabubuting bagay. Kahit sa iyong kaklasmate, mga kapatid. Andiyan po ba mga kabataan? Pwede kayo makapag-encourage, makapag-motivate. Nakakatuwa nga lang po si Kuya Andrew. Tingnan po natin, hindi tumitigil, naabutin ng mga kabataan. Amen? Kahit sa simpleng basketball, isinama pa kami mga may edad na. Kahit nirarayuma. Kahit masakit na ang mga tuhod. This is a lot of sacrifices. Pero nakatutuwa, ang daming kabataan na dumalo. Amen? Kaya nakakatuwa po dito sa church natin. Hindi lang po tayo lang ang nakikinabang ng salita ng Diyos sapagkat ipinapamahagi natin at ipinahayag ang mabuting ating naranasan buhat sa salita ng Diyos. Sabi nga na isang kwento na minaalala na ganito po ang isang kwento. May nagwa po ako magkwento, gusto ko po lang magkwento. Na mayroong isang tao o isang bayan na nakaranas ng taggutom. At saka sa sobrang tagutom, may isang taong naghanap ng paraan upang sila'y makakain. At sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang bodega. Bodega ng punong-puno ng pagkain. At siya nga po'y kumain doon na ito'y kanyang matagpuan. Na habang niya kinakain ang mga pagkain nandoon, nasa isip niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang kapatid, ang kanyang anak, kanyang asawa, ang kanyang mga relatives, ang kanyang uunahin. Kaya nag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin. Ililihim niya ba ang pagkain kanyang natagpuan to survive his own family or ipamamahagi niya ito sa buong syudad na kanyang nasasakupan? Subalit, pumasok sa isip diwa ng lalaking ito ang mabuting bagay. Umuwi siya sa kanyang nayon at ipinahayag na meron siyang natagpuang isang bodega ng punong-puno ng pagkain at ang lahat ay pwedeng makikain. Anong aral ang ating matututunan? Kung ang pagkain ito ay ating napakinabangan, dapat nating ipamahagi din ito sa ibang tao, katulad ng salita ng Diyos. Dahil ang pagkain ating natagpuan ay hindi natin pinagpaguran, hindi natin tinarbaho, hindi natin pinag-ipunan, subalit ito'y ating natagpuan at natural lang na dapat nating itong ipamahagi at huwag lang nating itong sasarilinin. Amen? Kaya sa panahon ngayon, kapatid, marami tayong mga kapatid na maaaring nagugutom, hindi kumakain. Tingnan mo nga kung mukhang hindi ka nakakain yan ngayong umaga. Tingnan nyo nga po, sige po, tingnan nyo po. Mukha bang hindi nakakain? Kapatid, baka meron ka pa dyan. May lata kang sardinas, meron ka dyang noodles, pamahagi mo naman. Amen? Salamat sa gustong magbigay.
Kaya lahat tayo may magagawa sa gawain ng Diyos. God works required God's people to participate. Every servant has a place. At ang pangalawa, God sees and remember every selfless acts. God sees and remember every selfless act. Lahat ng mabubutang bagay na ginawa natin sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating mga magulang at kapatid, yan po ay naaalala at nakikita ng ating Diyos. Amen? Nakikita niya yan, katulad ng itong ating binasa. Kung ito ating babasahin ng Nehemiah chapter 12, iisipin mo bakit puro pangalan? Bakit puro names? Kasi hindi kinakalimutan ng Diyos ang mabuting bagay na ginawa mo, kapatid. Amen? Inililista niya yan sa Book of Remembrance, sa kalangitan. Itong kapatid na ito, nagbigay ito ng tithes, kalahati lang. Ito, pinagdamutan yung kapitbahay. Ito, hinilihim yung kanyang kasalanan. Lahat po yan, nalalaman. Ito, pinagdamutan niya yung kapatid, Sa bawat ginagawa natin, naaalala, nakikita ng Diyos. Amen? Kaya huwag po sasabihin, hindi yan nakikita. Kaya kung titingnan po natin, akala po lang natin ito is kind of genealogy na mula sa lahi, ng kapwa lahi, generation from generation, ang makikita at mababasa natin sa Book of Nehemiah chapter 12. Subalit, pinakikita dito na ang lahat ay naitatala na isusulat ng Diyos to make a record ng mabubuting bagay na ginawa mo. Amen? Kaya yung ginawa mo kayo ng umaga, alam yan ng Diyos. Yung pagtatago mo ng pagkain, alam ng Diyos yan. Yung ibinigay mong mabuting bagay, alam din ng Diyos yan, kapatid. Lahat po yang kitang-kita ng Diyos. Lahat ng pagsisilbi, kahit walang nakakita, nakikita ng iyong mga sacrifices sa bawat pagtuturo, paglilinis, pagwawalis, at pag-i-encourage mo sa iyong kapatid, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga katrabaho, and some faithfully support the ministry behind the scene. Lahat po ng iyan ay nakalista sa Book of Remembrance. Naiintindihan niya ng Diyos. Nalalaman niya ng Diyos. Amen? Ang tanong, may nagawa ka bang mabuting bagay? Ngayong tagbagyo. O baka mas inuna mo ang inyong pamilya. Well, totoo naman po yan. Sino po ba naman ang hindi inuna? Ang kaligtasan at ang pangangailangan ng ating pamilya. Pero, mas maganda kung binigyan natin at binahagyan din natin ang ibang tao. Amen? Ako po'y natutuwa at nagagalak po doon sa aming tindahan. Maliit pa lang po naman siya. Hindi ko malaki. O naghahangat pa rin kami lumaki. Sabalit pagka kami po'y nag-uusap ng aking misis sa stadium, ako po'y natutuwa at nagagalak dahil ang bawat tao po na aming nakakasalamuha doon, iba-iba ang problema, suliranin. Iba-iba ang kanilang ino-open. Hindi naman po namin sila kilala. Hindi po namin kilalang mag-asawa. Subalit pag once na po namin silang nakausap, yung mga tao doon naming nakakausap, mga kapatid, parang ayaw nang umalis. Doon sa tindahan namin kahit hindi sila nabili. Napipil nila na nakaka-relate kami sa kanilang nararamdaman at nararanasan. At nakatutuwa pa nga po nito, minsan 2 oras, 3 oras na sila nakikipagkwentuhan sa amin. Sabi, lagi kami na nagpapataboy minsan. Sabi namin, ma'am, baka may magagawin pa po kayo sa bahay niyo, may bibilin pa kayo. Kami okay lang po dito, maghapon, sanay na po kami nakikipagkwentuhan. Baka na-istorbo namin kayo. Natutuwa ko kasi maraming tao doon na natutuwa at nagagalak, hindi lang dahil mura ang paninda, totally talagang mahal. Pero may discount naman po kami binibigay. Naiibsan yung kanilang pangangailangan emotionally. Hindi naman agad-agad na ihahayag ko ang salita ng Diyos, subalit binibigyan ko po sila ng mga point of view, godly advice sa relasyong mag-asawa, sa kanilang anak, sa negosyo. Natutuwa sila at nakatutuwa pa po nito, hindi naman po kami humihingi ng kahit ano,
One time po, sa sobrang tuwa ng aming huling nakausap, maliban pa po doon sa pabalik-balik na bumibili, naging suki na po namin, at sa tuwing pupunta siya, may panibagong kwento. Ito pong huli po namin nakausap, binigyan pa si Jenna ng tip. Hindi pa nasiyahan mga kapatid ha. Binigyan pa kami ng isang box na Dunkin' Donut. Sa sobrang tuwa at galak, hindi man kami humingi ng anumang sukli sa mga bagay na ginawa namin sa kanya. Pero sila ang nagbabalik. Sabi niya, ayan, magmerienda kayong mag-asawa ha. Mabusog kayo. Ayaw namin tanggapin, pero talagang pinipilit niya na ini para sa amin kasi natuwa daw siya, nagalak sa pag-a-advise ko, sa pakikipag-usap at pag-entertain ni Jenna, at saka lalo nang dumating po ako. Kaya po nung kami po ay binigyan ng Dunkin' Donut, sabi ko sa miss ko, ipamigay mo yan sa ating mga kote na para makatikim din sila ng blessing. So minsan na simple act can bring gladness, joy, happiness to someone else. Amen. Yung pag-encourage mo lang, pag-motivate mo lang, kapatid, malaking impact na sa mga taong mayroong pinagdaraanan. Amen. Dapat motivated ka lagi. Kaya nga po si Tita Richie lagi nagsasabi na tayo dumalaw sa mga discipleship. Makinig po tayo ng mga online services. Bakit po? Dahil sa panahon po ngayon, ang tao kailangan makakarinig ng mabuting balita, mabuting salita ng Diyos. Dahil ang mga naririnig natin, malimit ay puro pangit. Kaya ngayon, ang mga bata, konting problema. Depressed. 11 years old, depressed. 10 years old, depressed. Dahil mga bata ngayon, katotohanan, sorry to say, sad to say, ang mga bata ngayon lumalaki na hindi nakakaranas ng kabiguan. Hindi nakakaranas ng mabigo. Dahil lahat sinuport na o binigay ng mga magulang na mababait na magulang ngayon. Di bali na mga magulang ang mag-sacrifice. Mabigyan lang ng maganda at mabuting bagay ang mga anak. Say amen, mga magulang. Kaya pag na-disappoint, na-discourage, depressed, walang bagong cellphone, walang baon na 100,000, 100 pesos, gusto 500, high school pa lang, elementary, depressed. Pero wala niyan sa loob ng church na ito. Amen? Kaya po tayo ay patuloy na ine-equip ni Tita Richie at ng mga lingkod ng Diyos. Kaya patuloy tayong dumalo sa gawain. Amen? At ang pangatlo, God keep His faithful ones in mind and forever in His heart. Hindi lang ito nakikita ng Diyos. Tinitingnan din ng Diyos ang bawat servant na faithfully na naglilingkod sa kanyang ubasan. Dahil hindi naman po lahat ng gumagawa at sumusunod sa ating Diyos ay faithful. Can you na? Walang nag-amen. Hindi lahat ng pagwawalis ay willingly sumusunod at gustong magwalis. Minsan, obligasyon lang, nautusan lang, kaya dabog dito, dabog doon. Murmuring ng murmuring, bulong ng bulong. Kaya maganda magpahilit doon may bulong. Kabubulong. Nautusan lang, nakasimangot pa. God keep His faithful ones in mind and forever in His heart. Kapag tayo'y nagtatrabaho, naglilingkod, sumusunod ng tapat at mabuong katapatan. Amen? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang katiwalay dapat maging tapat. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, katapat mo ba yan? Yung katabi mo, katapat mo ba? Ang bawat lingkod ng Diyos ay maglingkod ng tapat. Faithfulness is not a measure by convenience. It is a measure by willingness to obey God. Na kailangan sa ating pagsunod, hindi lang dahil tayo ay convenient.
Na tayo okay, kaya lang tayo susunod dahil magaang para sa atin, okay sa atin. Pero pagka mahirap na ang pinagagawa, antas, susunod pa rin kaya tayo? Pag nahihirapan na tayo, pag hindi natin kaya? Faithfulness is not measured by convenience. It is measured by willingness to obey. Alam niyo po ba, ma-share ko ulit sa inyo isang kwento na ako may nakausap sa gobyerno habang ako po'y kumukuha ng police clearance. Siya po ay nagpa-file ng kanyang retirement. At sa kanyang aming pag-uusap, sabi ko, gaano na po kayo katagal naglilingkod o nagserbisyo sa ating bayan? Simula pa daw siya ng binata, ay siya'y naglingkod na. At buong tapang niyang inopen sa akin ang kanyang istorya. Na sabi niya, alam mo, simula na ako nagtrabaho sa ating government, mula ngayong retirement ko, ni minsan, hindi ako natukso dahil siya po isang cook. Hindi pa ako natuksong tumikim ng aking niluluto at hindi ko inisam na mag-take out ng aking mga niluto. Dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod. Hindi siya natuksong tumikim at hindi siya natuksong mag-take out hanggang siya ay mag-retired. Tanong niyo po bakit? Kasi ang niluluto niya aspalto. Natawa kayo sa joke. Mahirap po bang tikman? Kaya nga hindi siya natatukso. Nag-retired na po siya. Sobrang tapat niya sa paglilingkod sa gobyerno. At willing siyang gawin, natapos niya. Alam niyo ba pagka willingly ka na gumagawa, kaya mong matapos ang trabaho na ginagawa mo ng magaang. Amen? Kapag napipilitan ka pumasok, magtrabaho, parang ang bagal ng oras. Pero pag ikaw ay willing na maglingkod, ang lahat ng bagay magaang. Kahit walang nag-a-appreciate, kahit walang nagtataas sa iyo, kahit walang nagpapasalamat, kahit walang merienda. Amen? Kahit walang take out pag nagluto. Maybe a generation of believers who are not merely talented, gifted, or active, but we are all faithful to serve our living God. Amen? Kailangan faithful po tayo sa ating mga ginagawa. Hindi pwede po natin sabihin natin na, how much can I do? Ang dapat ang pinakamagandang tanong, what can I faithfully do for the work of God? Ano ang pwede natin gawin? Marami pong pangangailangan ng church. Maraming nangangailangan ng tulong sa loob ng church. At isa ka, kapatid, sa inaasahan na gagawa sa loob ng church. Amen? Hindi na importante kung ano pang position mo. It's not important how important is your position. The better question is, am I being faithful with what God has entrusted to me? Na ako po ba ay talagang buong tapat na naglilingkod sa pinagagawa ng Diyos? Sa mga task na pinagagawa niya? Although meron po mga leaders na nagtuturo sa atin dito, nag-uutos, sila po ay, o kami lang po ay, nautusan din ng Panginoon. Kaya po, inilalagay tayo sa dapat natin paglagyan para po tayo ay magkaroon ng katiwasayan at kaayusan. Say amen. Dahil kung tayo po yung magkakanya-kanya lang ng gawain, napakagulo ng church. Kung walang leader, walang worker, walang musician, kung sino-sino lang ang gagawa, napakagulo ng ating church. Pero dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan, isinasaayos yan ng ating mga head pastors and leaders. Amen? Kaya dapat makaisa po tayo. And faithfulness must continue through generation to generation. Dapat po yung faithfulness na ituturo natin sa ating mga anak. Mga nanay, nakikita niyo po bang faithful ang inyong mga anak? Salamat sa isang nag-amen. Mga magulang, kapwa ko, mga kalalakihan,
Tayo ba'y nagiging faithful sa ating mga asawa? Amen. Praise the Lord. Kailangan nakikita sa atin to at itinuturo natin sa mga susunod pang henerasyon. Maging sa ministeryong ating pinanghahawakan o ating ginagampanan. Because sabi ng Hebrew chapter 6 verse 10, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love." Hindi kinakalimutan ng Diyos ang mga ating ginagawa ng punong-puno ng pag-ibig sa kanyang ministeryo. Kaya kung mahal mo, gagawin mo ang pinagagawa ng Diyos. Kung mahal nyo ang church, mahal po ba natin ang church? Mahal po ba natin ating pastors? Mahal po ba natin ang mga workers? Mahal po ba natin ang inyong katabi? Parang humina na, no? Ba't pagkakatabi nyo na, parang humihina na? Galit pa po ba kayo sa inyong katabi? Mahal po yan ng Diyos. Kaya dapat mahal din po natin sila. Amen? Kaya nga dapat po tayo bago lumabas ng bulwagang ito, nagkakamayan lagi. Sa simpleng kamay. Sa simpleng pag-welcome at pagpapaalam, maaring naibsan na ang kanilang kalungkutan at naramdaman nila na welcome sila sa loob ng church na ito. Amen? Hindi man po sila makamayan ng ating mga leaders and pastors sa loob ng church. At least, kapatid, ikaw mismo, nakamayan mo yung katabi mo. Kilala mo ba yung katabi mo? Kilala niyo po ba? Tingnan niyo nga yung katabi niyo. Left? Sa left? Tingnan niyo. Kilala mo ba? Sa right? Kilala niyo po ba? At tumalikod naman kayo sa likod niyo. Kilala niyo po ba? Kilala niyo po ba? Sa harapan niyo, kilala niyo? Baka hindi niyo pa po nakikilala. It's a simple act of goodness. Na ikaw at ako, pilitin nating abutin yung iyong katabi. Huwag mong ipil na nag-iisa sila. Huwag mo iparamdam sa kanila na nag-iisa sila at hindi sila welcome sa loob ng church na ito. Amen? Yan ay pagiging tapat natin sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen? Never think that your contribution is too small when is given to God. Huwag mong iisipin, kapatid, na napakaliit ng iyong ginagawa sa ubasan ng Diyos. Malaki man o maliit, iyan po ay tinatandaan ng ating Diyos. God remembers those who faithfully serve Him. Sapagkat ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 22 to 23, isipin natin, isaisip natin na ang lahat ng bagay at ginagawa natin ay sa Diyos natin ginagawa. Katulad ng Book of Nehemiah teach us that ministry is about the countless faithful servant whose name may never become famous, but whose faithfulness matter to God. Your service may be unseen, but it's never unnoticed by God. Keep serving, keep praying, keep giving, keep teaching, keep encouraging, keep being faithful. You don't serve because people remember your name. You serve because God is worthy and He remembers. One day, the greatest recognition will not come from people. It will come from the Lord, because Matthew chapter 25, verse 21 said, "Well done, good and faithful servant." Be faithful even when nobody is watching. God sees, God knows, God remember. Support the work, serve the Lord, strengthen His people. His word must be advanced in this and spread in this world. Kaya patuloy tayong sumuporta sa ating gawain, makipagtulungan sa ministeryo pinagkatiwala ng ating Diyos. Sa kabila ng ating pinagdaraanan, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Nehemiah, ito'y nangyari din sa Book of Acts, chapter 2, verses 43 to 47. The same God na gumawa ng magandang bagay noon, gagawa din siya ng mabubuting bagay ngayon at magpakailanman. Kung paano nagkaisa ang buong church na may taguyod, may tayo, may pagpatuloy ang pag-ebanghelyo
sa lahat ng sulok ng mundo, ganon din ang nais ng gawin ng Diyos sa oras na ito. Kaya inaasahan po namin ng bawat isa sa atin ay patuloy na makipagtulungan, patuloy na makiisa, sama-sama tayo sa kaunlaran para sa ministeryo at sa gawain ng ating Diyos. To God be the highest glory.